Sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang isang napakalaking balita dito sa mundo ng cryptocurrency, lalo na para sa mga Pi network users. Alam naman natin na si Pi ay matagal nang pinapantayan ng marami. Pero ngayon, mukhang may tunay na hakbang na patungo sa adoption at saka legal na paggamit nito. Ang balitang ito ay tungkol po sa pag-aproba or approval ng Pi Network sa KYB or Know Your Business verification ng isang sikat na crypto on-ramp platform na si Banza. Ibig sabihin ay pwede na pong ibenta ni Banza ang Picoin. O pwede na po siyang magbenta ng Picoin sa mahigit 100 na bansa or 100 countries. Pero teka, ano nga ba ang ibig sabihin nito? Legal na ba itong si Pi? Pwede na ba tayong mag-cash out? At paano maapektuhan? Paano po nito maapektuhan tayong mga Pinoy crypto users? Kaya yan po ang mga katanungan na siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Ngayon ay simulan po natin ang tungkol po kay Banza at bakit mahalaga ang kanyang KYB approval. Yan, si Banza ay isa pong sikat na crypto on-ramp platform. Sa mas madaling salita ay isa po siyang service or serbisyo na tumutulong sa mga tao para makabili ng crypto gamit ang tunay na pera gaya po ng cash or bank transfer. Ngayon, ang bagong development dito ay si Banza ay naaprubahan na para sa KYB or Know Your Business verification. Ang KYB ay parang kapatid ng KYC or Know Your Customer. Kung ang KYC ay para sa mga individual users, ang KYB naman ay para sa mga negosyo. Ibig sabihin ay sinuri at pinatunayan ng regulators na legit si Banza bilang business na pwedeng mag-handle ng Picoin transactions. Ito ay malaking bagay dahil legal na ngayon si Banza para magbenta ng Picoin sa 100 bansa or 100 countries. At dahil dito ay mas magiging madali at mas secure na ang pagbili ng Picoin para sa mga tao, lalo na para sa mga baguhan sa crypto na hindi marunong o takot sa P2P or peer-to-peer na bintahan. Ngayon is ang sunod po na katanungan natin dito is paano naman nakakaapekto ito sa mga gustong bumili ng Picoin? Yan. Dati ang tanging paraan para makuha or maibenta si Pi ay sa pamamagitan lamang po ng P2P transactions. Kailangan mo pang makipag-usap sa kapwa miner. I-check kung verified sila sa KYC. Tapos saka mag-usap kayo kung paano po ang bayaran. Medyo risky at saka komplikado ito para sa marami. Pero dahil po sa KYB approval ni Banza, pwede ka nang bumili ng Picoin na parang bumibili ka ng load. Yan, parang bumibili ka lamang po ng load. Diretso, mabilis at saka ligtas. Hindi mo na kailangan ng hindi na po natin kailangan ng middleman o third party seller. At dahil sa verified po itong si Banza, siguradong legit at hindi scam ang mga transactions natin. Hindi na po uso ang kaba kung dadating ba ang ating coin or hindi. Yan. Ngayon is ano naman ang kahulugan nito para sa Pi network ecosystem. Yan, ang move na ito ay parte ng mas malaking plano ng Pi network para magkaroon ng isang secure, regulated at saka transparent na ecosystem. Kung mapapansin natin, si Pi ay matagal nang pinapa-KYC ang mga users. Sa dami ng ibang projects na hindi man lang nire-require ito, makikita natin na si Pi ay seryoso sa pagsunod sa rules at pagprotekta sa mga users. Ngayon, hindi lang mga users ang kailangang ma-verify,
pati mga business partners na gustong magbenta ng Pi. Kaya itong KYB approval ni Banza ay isang patunay na seryoso rin ang business side ng Pi. Hindi lang po ito hype or speculation. Ayon pa sa balita, may posibilidad na ang ibang malalaking platforms gaya po ng Bitmart at saka HTX ay susunod na rin at makakakuha ng KYB approval sa loob ng 10 araw or 10 days. Kapag nangyari ito, mas lalawak pa ang pwedeng pagbentahan at bilihan ng Picoin. Ibig sabihin is mas mabilis po ang adoption at mas maraming liquidity o galaw ng coin. Ngayon is alamin naman po natin kung ano ang kasalukuyang presyo ni Picoin ngayon. Yan. Habang ginagawa po natin ang video na ito, ay habang kino-content ko po ang video na ito, si Picoin po ay naglalaro sa presyong 0.5865 or nasa mahigit 33 pesos. Tumaas po ito ng 1.33% sa loob ng 24 or last 24 hours. Hindi lang yan. Ang kanyang trading volume ay umabot na rin ng $39.48 million, kung saan ay meron po siyang increase na mahigit 32%. Ibig sabihin, kahit wala pa siya sa mga major exchanges ng buong buo, may malakas na interest at saka trading activity kay Pi. Ang kanyang market cap ay nasa $4.13 billion, kung saan ay napakalaki na po ito kung tutuusin. Kaya kung susundan natin ang trend at dadagdag pa ang mga bagong platforms na pwedeng pagbentahan ng Pi, malaki ang posibilidad na tataas pa ang kanyang presyo sa susunod na buwan or taon. Ngayon ay pag-usapan na po natin ang posibleng maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy na Pi users. Yan. Una sa lahat, alam nating marami sa atin ang Pi miners or minero mula pa noong taong 2019. Ilang taon na rin tayong umaasa na magiging totoong asset ito at hindi lang number or numero sa application. Ngayon ay may pag-asa na po itong maging cash convertible asset. Kapag pumasok na po sa Pilipinas si Banza at iba pang KYB approved na platform, pwede na po tayong bumili at magbenta ng Pi nang hindi na kailangang dumaan sa risky na P2P transactions. Pwede na rin po tayong gumamit ng direct payment methods tulad po ng GCash, bank transfer o debit card, depende po sa platform. Bukod dito ay kung tumaas po ang presyo ni Pi dahil sa adoption, posibleng kumita ang mga matagal nang nagmina ng Pi kahit hindi sila bumili ng coins. Ito ay malaking tulong sa mga OFWs, mga taong nasa laylayan ng lipunan o kahit sa ordinaryong tao na gustong magkaroon ng extra income. Bilang panghuli, ang masasabi ko naman tungkol dito is sa tingin ko, itong KYB approval ni Banza ay isang game changer para kay Pi Network. Unti-unti na nating nakikita ang resulta ng matagal na paghihintay. Hindi ito pump and dump scheme. Hindi ito hype lang. Ang Pi ay naglalakad sa tamang direksyon. Regulated, verified, at may malinaw na roadmap. Habang marami pang coins ang dumadaan sa scam issues, itong si Pi ay sumusunod sa tamang proseso. Pero paalala lang din, huwag agad-agad pong magpapadala sa excitement. Importante pa rin po ang sariling research at siguraduhin na verified ang platform na gagamitin natin kung tayo ay bibili or magbebenta ng paating Picoin. At ayan, sa kabuuan, kung ikaw ay isa sa mga Pi users na matagal nang naghihintay ng ganitong development, masasabi nating nasa exciting stage na tayo ngayon. Mula po sa pagiging test app, si Pi ngayon ay unti-unti nang nagiging real world currency na pwede po nating gamitin o pagkakitaan. Kaya
Ayan, abangan na lamang po natin ang mga susunod na developments, lalo na kung papasok na itong si Bansa dito sa Pilipinas o kung may local partners na papasok sa ecosystem. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.